Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay Santa Isabel ang pagkakataong makilala at sambahin ang iyong anak sa katauhan ng mga kapuspalad. Tugunin mo ang kanyang panalangin, kami ay iyong bigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa mga dukha at nangangailangan sa pagmamalasakit na pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Napakahangal na mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmula ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubha silang naakit sa kagandahang kanilang nakita. Hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito, ngunit wala silang tunay na may dadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw.
Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre. Mga kapanalig, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So muli mga kapanalig, isa pong maganda at mapagpalang gabi sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Nawa ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga suliranin na ating kinakaharap sa buhay. Maliwanag po ang paksa ng mga pagbasa ngayon. Hindi lang sa ngayon, sa mga susunod pang araw, ang paksa ay tungkol sa paghahanda. Bakit po paghahanda? Bakit po kailangan nating maghanda?
sapagkat may darating ang anak ng tao, ang ating Panginoon. At ano pong mangyayari sa pagdating niya? Kanya-kanya po siguro tayo ng interpretasyon dito sa pagdating na ito. Parang pagdating ng kamatayan, pwede rin. Malala ko tuloy kaninang umaga, alas 8, ay nakipag-concelebrate ako sa funeral mass ng isang pari. Bata pa. Actually, classmate ko sa ibang subject sa theology, si Peter Paul. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Ang natanong ko, ang naisip ko, itong ating ebanghelyo, ano kayang ginawa niyang paghahanda sa pag-welcome sa Panginoon sa kanyang buhay, sa pag-welcome kay kamatayan? O di kaya ang tanong ay, siya kaya'y nakapaghanda? Paano kung mangyari din sa atin, dumating sa atin, tayo kaya'y handa? Kaya ito po ang magandang punto rin para sa ating pagninilay, sapagkat hindi nga natin alam kung kailan itong pagdating na ito. Kaya may 3 aral ang ibinibigay ng ating ebanghelyo sa ngayon na ating napakinggan. Una, sinasabi sa atin na walang katiyakan kung kailan ito mangyayari, itong pagdating na ito. Malinaw at direkta ang pahayag ng ebanghelyo. Hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon, ang anak ng tao. Darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Maaring sa gabi, sa hating gabi, sa madaling araw. Nagbigay nga dito ng konkretong halimbawa. Di ba noong panahon ni Noe, sabi dito, kasalukuyan silang nagsasaya, nagsisikain, nag-iinuman, nag-aasawahan, nang biglang dumating ang malaking pagbaha. Ano nangyari? Lahat nangalunod at nangamatay. Tanging pamilya lamang ni Noe ang nakaligtas dahil sila ang naghanda. Ganyan din ang pagdating ng ating Panginoon. Walang nakatitiyak kung kailan. Ang tiyak lamang ay siya ay darating. Yan po ang sigurado. Kaya huwag po tayong maniwala sa mga nagsasabing alam nila kung kailan. Mga bulaang propeta ang mga yan na nagsasabing alam daw nila. Ikalawa po, dahil sa hindi natin alam kung kailan ang pagdating, dapat laging handa. Lagi tayong ready. At paano maging handa? Para sa akin, yung bang pagsisikap natin, sikaping makilala si Jesus, tularan ang kanyang halimbawa at sundin ang kanyang mga aral. Sa madaling sabi, mamuhay tayo, mamuhay ka na matuwid. Itama mo ang iyong maling pag-uugali, ang iyong mga maling gawain. Sabi nga ni San Pablo, sikapin mong makapamuhay sa liwanag. Sikapin natin makapamuhay sa tuwid at katotohanan. I think dito natin makikita yung halimbawa ni Santa Isabel ng Hungaria. Diba? Siya po ay anak ng hari ng Hungaria, ng Hungary. Anong ginawa niya? Yung kanyang pinaglaanan niya ng panahon, ng kanyang resources, ang mga dukha, makatulong sa mga dukha, mga maliliit, mga may sakit. Ganun po niya ginugol ang kanyang panahon. Sapagkat siya naniniwala na ang kanyang ginagawang kabutihan sa mga dukha, sa mga maliliit, sa mga may sakit,
ay siya ring ginagawa sa Panginoon. At ito rin naman, magandang paalala sa atin, di ba? Ang Panginoon mismo ang nagsabi na anuman ang ating ginagawa sa mga maliliit, ay ginagawa rin natin sa Kanya. Ikatlo, itinuturo ni Jesus na sa katapusan, siya ay babalik. Hindi masisira ang daigdig gaya ng ipinapanakot ng mga bulaang propeta. Ang sigurado ay sa kanyang pagbabalik, magaganap ang paghahatol sa lahat. Tulad na narinig natin sa Ebanghelyo na magkakaroon ng paghihiwalay. Yung dalawang lalaking natutulog sa higaan, kukunin ang isa, iiwan ang isa. Yung dalawang babaeng gumigiling, kukunin ang isa, iiwan ang isa. Yung dalawang lalaking gumagawa sa bukid, sabi dito, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Ito po ay sumisimbolo sa paghihiwalay ng masama sa mabuti. Maliligtas ang nararapat maligtas, mapaparusahan naman ang nararapat maparusahan. Kaya ito po ay magandang paalala sa atin, mga kapanalig. Ipagpalagay mo, kapatid, kapanalig, brother, sister, na ngayon mismo bababa in flesh and blood si Jesus. Diyan mismo sa harapan mo. Tapos sasabihin sa iyo na ipapadala na kita kung saan ka nararapat. Sa tingin mo, kapanalig, saan kanya ipapadala? Kung ngayon mismo, nariyan sa harapan mo, straight to heaven o sa purgatorio o ipapadala ka straight to hell? Saan kaya? Pangalawang tanong, bakit doong kanya ipapadala? Ang sagot po natin sa dalawang tanong na yan ang makapagsasabi kung talagang pinaghandaan mo ang kanyang pagdating. Sa wakas ng panahon, ipadadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang tipunin ang kanyang mga hinirang. Habang ating ipinapanalangin ang pangangailangan ng lahat ng sangkatauhan, hilingin natin sa Diyos na matagpuan niya tayong handang humarap sa Kanya sa Kanyang muling pagbabalik. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay, naway higit na makahikayat ng mga tao at mga bansa sa daan ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya, naway magpahayag ng kanilang pananampalataya sa buhay na walang hanggan at maunawaan ang walang hanggang bunga ng bawat kilos natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang ating sarili, naway maihanda natin sa pagdating ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng tuwinang pamumuhay sa katotohanan, katapatan at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga biktima ng pag-uusig at pag-aabuso, naway makatagpo ng tunay na kagalingan upang makamit nila ang katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga yumao, naway bumangon muli sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag.
Panginoong Diyos, hindi namin alam ang oras ng iyong pagbabalik, ngunit umaasa kaming hindi kami pababayaan ng iyong pagmamahal. Gawin mo kaming aktibong umaasa at naway tanggapin ka namin ngayon sa aming mga puso. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Naway dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong bayan at ipagkaloob mong kaming gumugunita sa ginanap ng iyong anak sa kalakhan ng kanyang pag-ibig, ay mapatatag ng halimbawa ng mga banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat, tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol, kaisa ni Santa Isabel at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sama-sama tayong dumulog sa ating Ama sa pamamagitan ng panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Jesucristo na siyang darating, siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Atin ding patuloy na ipanalangin ang mga kaluluwa ng ating mga yumao. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo ang mga kaluluwa sa purgatorio at bigyan sila ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman, O Panginoon, ang iyong igawad sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa ay silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin makasunod kay Santa Isabel na nag-ukol ng pagsamba sa iyo sa paglilingkod sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.